Hello, good morning once again mga lalabs, mga viots. Pag-uusapan natin itong pagiging inutil na presidente ni Bongbong Marcos na kung saan ay ang alam lang niya ay suminghot ng ipinagbabawal na gamot, party, inom, kainan, sila doon sa Malacanang. Yun lang naman ang kanyang kayang gawin bilang isang presidente ng Pilipinas. Wala nang iba. Kung matatandaan ninyo mga lalabs, mga bayot, sinabi ng kanyang lokaret na spokesperson na si Chucky Claire, pagputok pa lang daw ng gear or missile dito sa Middle East, may plano na daw si Bongbong Marcos. Hanggang saan? O ngayon ito, napakalaking insulto kay Bongbong Marcos itong nangyari ngayon na mayroong 24 na Pilipino na tinulungan ng Singapore na makalikas sa Middle East. Tapos, sinabi diba ni BP Sara na kung gustuhin ng presidente na tulungan ang mga OFWs dito sa ibang bansa na naipit ngayon dito sa giyera, sa iba't ibang lugar dito sa Middle East, pwede mag-hire, mag-renta ng chartered plane, no? Para sunduin ang mga OFWs na gustong uuwi ng Pilipinas, lalo na doon sa Iran, Israel, at saka sa Lebanon na kung saan ay very sila doon, no? Talagang nakakatakot ang kanilang sitwasyon sa Qatar at Bahrain. Yun, grabe sila doon. Very risk ang kanilang mga buhay. Marami din doon sa ganun mga nangyayari. So ngayon, sinabi ni Claire Castro, tugon niya kay BP Sara noon, hindi daw makakauwi ang mga Pilipino dahil walang sarado daw ang air asset. So, ito sabi din ni Bongbong Marcos yun, na ang problema ay walang lumilipad na eroplano kaya magtago na lang daw muna ang mga OFWs dito sa mga safe na lugar. Pero bakit mga lalabs, mga bayots, itong Singapore nakapagpauwi ng mga Pilipino na ito ang British, ang UK nakapagpauwi ng kanilang mga kababayan sa United Kingdom. Marami ding mga Amerikano ang nakauwi na. At ayan, Singaporean, Malaysian, sa Korea meron. Nakakahiya po ito kung ako si Bongbong Marcos. Wala akong maiharap na mukha sa taong bayan at sa buong mundo na isa akong putang ina na presidenteng inutil ng Pilipinas. Bukod sa nagkalat ako ng aking sipon doon sa United Nations, ang record ko bilang isang presidenteng Bongbong Marcos ay number 1 magnanakaw ng trillions of pesos. Tapos, adik pa, sabi ng kanyang kapatid, iinotil, wala talagang ginawa. Ayon kasi dito, sa Ministry of Defense, March 13. This morning, the Republic of Singapore Air Force A330 multi-dash roll tanker transport deployed to bring Singaporeans back from Jeddah, Saudi Arabia arrived in Singapore at 5:59 a.m. or sa unang umaga. There were 81 Singaporeans and their dependents who returned via MRTT after prioritizing Singaporeans who registered available seats were extended nationals from Australia, Brunei, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, and Vietnam. This is in the spirit of solidarity, just as how other countries have assisted Singaporeans in return home in the past crisis. Over the 2 deployments, the SAF has supported the return of 229 Singaporeans and their dependents from the Middle East. So bakit Bongbong Marcos, Chucky Claire,
nakapag-deploy sila ng kanilang, nakapagpauwi sila ng kanilang mga tauhan at may nasali pa na ibang mga nationalities at kasali tayo dyan. Kung wala man palang air asset ngayon, sarado. Di ba? So, ayon pa dito sa AFP kahapon yata to, sa araw. Naka-standby lang daw ang ating Armed Forces of the Philippines at handang sumunod sa utos ng gobyerno sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. So hanggang ngayon, kung yung iba't ibang mga bansa kasali itong Singapore na nakapagdala pa ng 24 Pilipino mula sa Saudi Arabia, bakit si Bongbong Marcos hanggang ngayon wala pang order na mag-deploy ng eroplano? Although may balita pala kahapon na magpadala daw siya ng 2 eroplano. Hanggang ngayon wala pa. Naghihintay ang armed forces ng utos ni Bongbong Marcos. Wala pang utos, mga lalabs, mga bayot. Dito, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nakanda sila na kahit anong utos ng gobyerno sa gitna ng kaguluhan. Ayan, nabasa natin. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Francel Margaret Padilla na naka-standby lamang sila. Ay, naku po, ang kasundaluhan, naka-standby ang kasundaluhan sa maaaring maging desisyon ng gobyerno kasama na kung kailan sunduin ang mga overseas Filipino workers na apektado ng kaguluhan. See? Naka-standby pa sila pero naghihintay sa utos ng presidente. Diyos ko po, kailan palilipad yung mga eroplano na iyon para sunduin yung mga Pilipino dito sa ibang bansa, dito sa Middle East na gustong uuwi? Kung isara na yung air asset. Sasabihin po, tangina. Sasabihin pa ng mag-amo na to, Chucky Claire at saka Bongbong Marcos, walang eroplanong lilipad. Saka nagasara daw ang air asset. Bakit ayan ang dami. Nakakahiya, mga lalabs, mga bayots, itong ginawa ni Bongbong Marcos. O kayong mga putang ina na mga OFWs dito na makamarcos. Tingnan ninyo yung idol ninyo na sinusuportahan ninyo. Siguro naman may mga Marcos supporters dyan sa Bahrain. O may natanggap kayong tulong na sinabi ni Kakdak na mayroon daw kayong tag $200 na natanggap na tulong. Yung pala yung mayroon daw mahigit 1,500 ba o 2,000 na nakatanggap. Maraming nagsabi dyan sa Bahrain na wala silang natanggap. Yung iba mayroon pero 20 Bahraini dinar ang natanggap. Hindi $200 na 85 Bahraini dinar. Ganito kayo binababoy ng inyong tawag dito, presidenteng iniidolo at sinusuportuhan, mga putang inang loyalista. Hindi kayo kasali. Diba? Hindi kayo priority. Sana kayo man lang ipa-priority ni Bongbong Marcos dahil kayo ay mga mga supporters niya. Pero wala kasali kayo sa amin na hindi maka-Marcos. At hindi rin kayo exempted sa pagtaas ngayon ng presyo. Yung pamilya ninyo sa Pilipinas, hindi exempted sa pagtaas ng bilihin doon dahil nagtaas yung presyo ng petrolyo, ng langis. Kasali doon ang pamilya ninyo, bumibili ng mahal na gasolina, pagkain, bayad kuryente, nagtaas din. O diba, pamasahe. Tapos makamarcos pa rin kayo. Ay, naku po, mga putangin na talaga ninyo. Tatangan nyo.